Pero inyong mapapansin, si Browner, siya pa mismo ang nagpo-provoke na baka madamay daw tayo. Maliwanag yung sinabi ng China. Hindi naman dapat tayo makialam kasi internal issue nila yon. Una, bakit sinasabi, kung ito ha, kumbaga, titingnan nyo yung yung papaano nila ikot yung attention natin at malipat sa issue na yon at hindi dito sa PhilHealth ha. Ang sabi niya, papaano daw, pag sinakop daw ng China, yung Taiwan, ay damay tayo. Doon pa lang may mali na. Di ba? May mali na yon. May mali na po doon. Bakit? Kailan pa kinakailangang sakupin ng China ang Taiwan? Baka sabihin nyo, ano yung statement mo na kailan pa tama yung kailan pa naging tama or mali yung tinatawag na pagsakop ng China sa Taiwan? Tandaan po natin, internationally recognized, meron tinatawag na One China policy. Even the US stands doon sa tinatawag na One China policy. Anong ibig sabihin ng One China policy? Yung Taiwan is considered as part of China pa rin. Yun, ganon ang stand ng gobyerno natin, kahit ng US, kahit ng mga European Union countries, ang stand nila meron lang pong isang bansa ng China at kasama dyan ang Taiwan. Kung inyo pong aalamin yung kasaysayan, ba't meron Taiwan? Sabaga, maikling ano na lang ha, yung Taiwan po kasi bahagi talaga siya ng China. Nung nagkaroon ng civil war sa mainland China, sila Chiang Kai-shek ay pumunta ng Taiwan. Pero kahit pumunta po ng Taiwan sila Chiang Kai-shek, hindi po binitawan ng China yung Taiwan kasi part po siya ng China. Only Chiang Kai-shek, yung kanyang grupo, ang nagsabi na iwalay na kami. But that declaration ay hindi kinilala ng international community. Kaya ngayon, buong mundo, ang pagkakilala nila, Taiwan and China ay isang estado lang po yan. Yung pong sinasabi na paniniwala natin ngayon o ninyo na ang Taiwan ay isang bansa, yan po ay created lang ng media. Ang ginagawa lang po niyan ay ang mainstream media. Pero kung titingnan nyo ang stand ng lahat ng mga bansa sa buong mundo, andun sila sa One China policy. At yung bansa natin, nandun din tayo sa stand ng One China policy. Ganun po siya. So, doon pa lang may mali na si Browner. Bakit mo sasakupin yung bansa, yung lugar ng teritoryo ng iyong bansa? Hindi mo na kailangan sakupin yun. Bakit? Sa'yo yun eh. Diba? Sa'yo yun. So, doon pa lang mali na si Browner. Pangalawa, bakit ka makikisawsaw sa issue na yun? Internal nga yun. Di ba nga, meron tayong polisiya na kaya nga galit na galit tayo sa mga incheck dahil ayaw natin sa sila na pakikialaman yung internal issue natin dito sa Pilipinas. Huwag silang makikialam sa dito sa internal issue natin. Kung ano yung problema natin internally, yun dapat ay sa atin lang. Diba? Ay, kaya galit tayo sa China, huwag kang makialam. Pero bakit ngayon ay pinapakialaman ni Browner ang internal issue ng China? Anong rason? Isa lang po. Ang rason ay to caught the attention. Pag nakuha mo yung attention, magva-viral siya. Pag nag-viral siya, pag-uusapan siya. Pag pinag-usapan siya, ipipick up siya ng mainstream media kahit nitong SOCMED. So kapag na-pick up siya ng mainstream media at ng kanilang mga propagandist dito sa SOCMED, anong mangyayari sa atin na nakafocus doon tayo sa election at doon sa tinatawag na issue dyan sa PhilHealth na pinag-uusapan ngayon sa Supreme Court? Ang atensyon natin, andun na lahat to. Kung sa halip na nandito yung atensyon natin, nandun na. Bakit? Ang galing ni Browner kumuha ng atensyon. Bakit? Isa sa mga talent yan eh. Ng mga nasa mga kasundaluhan, lalo na yung mga group. Alam niyo mga kababayan, pansin ko po sa mga DDS, gagawin po nila ang lahat para po papangitin ang imahe ng kasalukuyang administrasyon at ng mga opisyal nito. Yun po yung observation ko, no? Talagang gagawin nila ang lahat para po maging negative ang image ng PBBM or Marcos administration, no? Yun po yung nakikita ko sa kanila. And pansin ko rin na kapag sila po ay nagsalita, pag binuka nila yung bibig nila, tila nagiging mas eksperto pa sila sa eksperto. Nagiging tila mas magaling pa sila sa mga Supreme Court justices, sa mga doktor, sa mga CPA lawyer or abogado. And this time, tila mas nagiging magaling pa sila sa isang mataas na opisyal ng AFP, kay General Browner po, no? Yung po yung pansin ko sa kanila.
Una mga kababayan, tila pinapalabas po niya na hindi totoo na gustong sakupin ng China ang Taiwan. Samantalang ito mga kababayan, China na po ang nagsabi na sasakupin po nila ang Taiwan. Ito, sa report po ng The Guardian, China's Defense Ministry warns Taiwan, we will get you sooner or later. Sa The Guardian po yan. Dito po sa The New York Times, China's new barges could make a tough task easier invading Taiwan. Dito naman po sa Bloomberg, Taiwan defense drills identify 2027 for potential China invasion. So hindi ko po gets kung paano po niya nasasabi na hindi totoo yung plano ng China na sakupin po ang Taiwan. So ayun, pinakita ko naman sa inyo mga kababayan, China na po ang nagsabi na Defense Minister po yata yung isa sa pinakita ko sa inyo na gusto nilang sakupin, sooner or later sasakupin po nila ang Taiwan. So, kanino po tayo maniniwala? Sa kanya or sa China? And then, na-mention din niya na palabas lamang daw po ito yung pagsakop ng China sa Taiwan, palabas lamang daw po ito ng mainstream media or ng media. Yan ang problema sa mga DDS eh. Alam nyo yung, in my opinion, no, talagang dinidemonize nila, sinisira nila ang imahe ng mainstream media para sila na lang po ang paniwalaan, yung mga content creator at mga vlogger na lang po ang paniwalaan, ano? Para yung mga tao hindi na makinig sa mainstream media na meron pong in-establish na pangalan sa reporting, sa pagbabalita, pambihira naman, no? So, hindi po totoo yung sinasabi niya na palabas lamang ito ng mainstream media dahil China na po ang nagsabi. While it's true na meron one China policy, in the case of Taiwan, self-governed po ito. May sarili siyang gobyerno, kaya nga meron siyang sariling presidente eh. And I think, yun ang isa sa mga reasons kung bakit gustong i-invade ng China ang Taiwan. Gusto nila itong makontrol. Gusto nila na masakop pati yung government nila, no? Yes, merong one China policy, pero po ang Taiwan ay merong sariling gobyerno, self-govern. At yun po yung gustong baguhin ng China. So, anong pinagsasabi nito ni Inertia na isang DDS TikToker, no? So, ayan po eh, masyado kayong confident mga DDS sa mga sinasabi nyo. And I think problema po yan. Kasi kalimitan naman po ay malayo sa katotohanan yung sinasabi nila. And kapag pinaniwalaan sila, then dyan napapasok yung pagmanipula or pag-influence sa public opinion ng mga maling pananaw at maling impormasyon, mga kababayan. No? Yun po yung masasabi ko dyan. Isa pa, sinasabi niya na tila nakikialam ang Pinas, no? Si Browner sa internal affairs ng Taiwan. Hindi po. No? At saka yung sinasabi niya parang hindi naman natin, para kasing gusto niyang palabasin, wala naman tayo dapat pakialam dyan, hindi naman natin concern yan. Mali din po, no? Kasi una, meron po tayo dyang mahigit kumulang 250,000 OFW. In case of invasion, na-establish na po natin na totoo na i-invade ng China ang Taiwan. Galing po mismo sa Defense Minister po ng China. In case of invasion, apektado po ang mahigit kumulang 250,000 OFW. So, mali yung sinasabi niya na dapat hindi tayo nakikialam or wala tayong pakialam. Meron tayong mga mamamayan dyan na Pilipino na kailangan po nating i-repatriate or i-rescue in case of invasion. So, mali po talaga yung sinabi niya na hindi dapat natin concern yan. Hindi naman tayo nakikialam sa internal affairs. Ang pakialam po natin ay yung mga kababayan po natin na nagtatrabaho dyan. Paano natin i-repatriate, paano natin i-rescue in case of invasion. Pangalawa, apektado po yung ating pakikipagkalakalan. Yung mga produktong binebenta natin at binibili natin na dumadaan po sa Taiwan Strait, no, na kinakarga ng mga barkong pangkalakal na dumadaan po dyan sa Taiwan Strait, kung magkaroon po, no, in case of war between China and Taiwan or invasion, maapektuhan po yung mga dumadaang barkong pangkalakal dyan sa Taiwan Strait, apektado po ang ating pakikipagkalakalan, apektado po ang ating ekonomiya. No, so mali-mali yung sinasabi nito ni Inertia na dapat wala tayong concern dyan, dapat wala tayong pakialam. Mali po. Apektado po tayo dyan. Pangatlo, yung pong Mabulis Island na pinakadulong isla or teritoryo ng Pilipinas ay napakalapit po sa Taiwan. I think, if I'm not mistaken, 140 kilometers away from Taiwan. No. Pwede nyo pong i-double check. I may be inaccurate, pero napakalapit po niya sa Taiwan. So, in case po na ma-invade ng China ang Taiwan, alam niyo naman kung gaano kaganid ang China. Baka mamaya unti-untiin din naman yan ang Mabulis Island, no? Sakupin din nila ang Mabulis Island hanggang sa ma-occupy nila pati Benham Rice, no? Or Philippine Rice.
Kasi nga po, greedy, no? Ganid ang China pagdating sa pagkamkam ng teritoryo. So, mali pa din yung sinasabi ni Inertia. Meron po tayong teritoryo na napakalapit po sa Taiwan, Mabulis Island, no, na maaaring maapektuhan in case na magkaroon ng gera between China and Taiwan or in case of invasion. Tsaka isa pa po, no, sa pagkakaunawa ko, pinapalabas niya na diversionary tactic lang po ito ni General Browner para malihis po yung atensyon natin sa PhilHealth, no? So parang sinasabi niya, para mag-focus tayo dito sa naging statement ni General Browner, para, kasi daw, nag-viral, ano, dyan daw magaling daw po ang sundalo. Yun po yung pagkakaunawa ko na gusto niyang palabasin, para daw po makalimutan natin yung issue ng PhilHealth. Mali po mga kababayan, hindi po tama yun. Andiyan pa rin naman yung issue ng PhilHealth. At saka ano pa bang pinuputok ng butyo niya sa PhilHealth? Ito na po mismo, nagsabi na po ang gobyerno. Sabi ng gobyerno, government to comply if Supreme Court orders return of PhilHealth excess fund. Ayun po ay ayon kay Secretary Recto. So wala na pong problema kung mag-order po ang Supreme Court na ibalik ng gobyerno ang PhilHealth fund na hiniram nila, ibabalik naman eh. So wala pong nalustay na pera doon, wala pong nakupit doon, wala pong nakurakot kasi ready silang magbalik, no? So ano pong problema ng mga DDS doon? So, bakit pa kailangang mag-divert ni General Browner kung ganoon naman pala na willing pong magbalik ang gobyerno doon sa pondo na hiniram nila sa PhilHealth kung i-order po ng Supreme Court. So wala na pong issue, wala na pong problema. So mali po yung sinasabi niya na diversionary tactic lang ito, isa pong malaking kahangalan yan, kalokohan. Kaya hindi po tayo dapat maniniwala basta-basta talaga. Ang hirap sa inyo mga DDS kayo, ang dami nyo sinasabi, mali-mali naman. Kaya nga, ang obserbasyon ko, no, ginagawa nyo lang yan siguro para papangitin nyo talaga ang imahe ng kasalukuyang administrasyon ni PBBM at ng kanyang mga opisyales, no? Pero hindi kami papayag sa ginagawa nyo, kaya sinasagot namin kayo. Diyos me naman, tigilan nyo na yan, hindi yan nakakatulong sa bansa natin. So yun lamang mga kababayan, salamat po sa panonood. Sana po i-like ang video natin at makapag-comment kayo. Ano pong masasabi niyo sa sinabi niya. And magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.